Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Nagbabalik ang Hobby ni Daddy. Sa mga bago nating tagapanood, huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe sa ating channel at i-turn on niyo po ang inyong mga notification bell. Ang Hobby ni Daddy po ay isang channel tungkol sa pag-aalaga ng mga ibon. Pagbe-breed, preparation for breeding, hand feeding, pre-flying, color combination mutation. Yan po yung mga topic na pinag-aaralan at sinishare natin dito sa ating channel. At huwag nyo rin pong kalimutang i-follow yung ating Facebook page ng Hobby ni Daddy, kung saan nagsishare din tayo ng iba't ibang topic, short video tungkol sa mga ibon pa rin. At doon din tayo nagpapamigay ng ating mga pre-raffle, pre-giveaway na iba't ibang klase ng ibon, iba't ibang mutation ng ibon, kung saan po pwede po kayong makapagmanalo ng libre na galing sa ating mga paanak. Okay? So, huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe, i-turn on ang notification bell ninyo, at i-follow niyo po yung ating Facebook page. Dito po sa vlog natin ngayon, ang pamagat ng ating topic ay breeder mo, kilalanin mo. Ano ba ang silbi na bakit kailangan natin kilalanin yung ating mga breeder, no? Ang mga ibon po kasi, kahit na pare-pareho po ng species, mayroon po yung magkakaibang ugali. So kung magkakaibang species ng ibon, magkakaiba rin po ang ugali niyan. Kaya bawat breeder na mayroon tayo, mayroon po yung unique na karakteristik, unique na katangian, unique na bisyo, no? Unique na ugali, no? Parang sa tao din, no? Pare-pares tayong tao, pero magkakaiba tayo ng ugali. Magkakaiba yung ating kultura, magkakaiba yung ating paniniwala, magkakaiba yung ating pananampalataya, no? Kaya iba-iba ang ugali ng tao, ganun din po sa ibon. At mahalaga po na malaman natin yung ugali ng bawat individual breeder natin para sa tagumpay ng ating breeding process na ginagawa. Para hindi masayang yung ating oras sa pag-aantay ng magiging mga anak nila, no? Kasi ang breeder po, may mga ugali yan na hindi nyo magugustuhan. Kamukha ng pagtatapon ng itlog, tinatapon yung mga itlog, binabasag yung mga itlog, binabaon sa nesting materials yung mga itlog, or pinapatay ang inakay, tinatapon sa pugad ang inakay, or kinakatay at kinakain yung mga inakay. Yun po yung pinaka-worst. No, inakay na, ang lalaki na, makikita mo kinatay, no, kinain ng mismong parent. So dito, kailangan alamin natin yung ugali ng ating individual breeder, nang sa ganon ay hindi natin matrigger yung mga factors na po pwedeng magbibigay sa kanila ng stress at reason para gawin nila yung mga hindi nating gusto mangyari doon sa ating mga breeding, doon sa breeding process na ginagawa natin, doon sa mga itlog at mga inakay na gusto nating ma-convert into harvest, no? Siyempre, kapag na-trigger natin yung mga factor na makakasira sa breeding, wala na po. Sayang po yung ilang buwan ng pag-aantay natin, ng preparation natin, tapos mauwi sa wala. So sayang. Balik tayo ulit sa simula. Hanggang sa tumanda na yung breeder mo, hindi mo na parami. Kasi nga, hindi mo siya nakilala ng lubos. At hindi mo na ibigay yung tamang alaga sa kanya para mag-produce siya, magbigay siya sa iyo ng maraming inakay. So, napakahalagang factor na kilalanin natin yung ating individual na mga breeder sa ating ibunan. Kahit na ano pang klase ng ibon yan. Ito pong topic natin na ibabahagi sa inyo, na binabahagi sa inyo, ay based sa ating personal na karanasan sa iba't ibang klase ng ibon na meron na tayo dito. At hindi ko po ito hinihimok na gayahin ninyo, no? Or ito yung gawin ninyo sa inyong mga alaga. Ito po ay para lang magkaroon kayo ng guide, no?
na pwede nyong gayahin, pwede rin namang i-improve, or pwede namang hindi nyo gawin. No, nasa sa inyo po yan. Pero ito pong aking mga binabahagi ay based sa personal kong karanasan dito sa mga ibon na meron ako. At dito sa ibonan natin, marami na tayong species ng ibon dito. No? At patuloy pa tayo sa pag-acquire ng iba't ibang species ng ibon para makilala natin sila, maalam natin yung ugali nila, yung mga behavior nila, kung paano sila i-breed na maayos, paano sila aalagaan maayos. Kaya huwag niyo pong palagpasin ng pagkakataon na mag-subscribe sa channel natin dahil lahat po ng ating nalilikom na informasyon, yan po yung ibabahagi natin sa inyo. So ngayon, ang titingnan natin yung isa sa breeder natin na merong ugali. Ang ugali niya, pinapatay niya yung kanyang mga inakay kapag ka nasilip natin doon sa stage na meron na siya mga inakay. No? Itong breeder na to ay hindi African lovebirds, pero applicable po ito sa lahat ng klase ng ibon. No? Kahit na parakeet, lahat ng klase, mula maliit hanggang malaking ibon, applicable po to. At doon sa mga mas malalaki pa na wala pa tayo dito, mako-consider ko rin na applicable pa rin kahit na hindi ko pa po na-experience yon. Dahil based doon sa mga species ng ibon dito, meron naman tayong maliit hanggang medium na mga ibon, nakikita naman natin, no, na nagkakaiba-iba talaga sila ng personalidad at mga ugali. So, ito po ay applicable sa lahat ng ibon na inaalagaan ninyo. Ngayon, itong special case natin na titingnan, isisilipin natin yung pugad, ay mga green chick kunur. No? Ito, nag-prepare ako ng palanggana na merong nesting materials dahil titingnan natin ngayon kung ano na nangyari doon sa doon sa breeding nila. Nung itong mga breeder natin na to, maselan sila pag may inakay. So, itong vlog natin ay karuktong noong vlog natin tungkol sa iwas silip pugad. Kung hindi nyo po napanood yan, balikan nyo po yung ating video tungkol sa iwas silip pugad para magkaroon po kayo ng idea tungkol doon, no? Kasi ito nga, itong breeder natin ay ayaw niya nang sinisilip yung kanyang pugad kapag ka meron na siyang inakay. Natitrigger yung stress factor at lumalabas yung masamang behavior ng ating breeder kung saan pinapatay niya yung kanyang mga inakay. Last season ng breeding nila, meron lang yata tayong iilan na nakuha. Yung huling breeding nila, isa lang yung nakuha natin, namatay na yung the rest, no, pinatay. Na-i-upload din natin yun, na-i-share natin sa inyo dun sa mga nauna na nating na-share na vlog dito sa ating channel. So ngayon, silipin natin ano nangyari. Hindi ko sila sinisilip maliban doon sa pag-iitlog nila. Nung nag-itlog po yung breeder natin, sinilip ko yan na tiningnan ko kung fertile yung itlog. Kasi ang observation ko dito sa breeder na to, hindi siya maselan kapag ka may itlog pa lang. No, hindi niya tinatabunan yung itlog, hindi niya binabasag yung itlog, hindi niya hinuhulog. Kahit nasilipin mo siya during that stage na may itlog pa lang. Ang stress niya, ang natitrigger yung bad behavior niya pag may inakay tapos sinilip mo. Doon niya papatayin yung mga inakay. Isa-isa niyang papatayin hanggang maubos. So hindi ko siya sinisilip. Mula nung na-check ko yung itlog na fertile, hinayaan ko na. No, hinayaan ko na. Ngayon, sisilipin natin kung ano yung progress, development ng mga itlog na nakita kong fertile. So may 5 itlog doon. Nung na-visit ko ay fertile lahat. Ngayon, sisilipin natin ano nangyari sa mga itlog. Itong mga breeder natin na to, ayan sila, nasa labas. Nung nakaraan, narinig ko kasi to na meron ng mga umiiyak na inakay. Pero hindi ko sila sinisilip. Nung dinagdagan ko lang yung pagkain nila, ginawa kong 5 tray na. No, iba't ibang pagkain. Naibiglag ko naman na kung ano mga pagkain yung binibigay natin kapag kami inakay ang mga ibon. So ngayon, hoping tayo na lahat ng wala nga siyang marking, so hindi ko na minark kasi ayokong sumilip-silip. Kasi pagka na-mark natin yan,
Baka ma-tempt pa tayo na buksan yung pugad. So ngayon, bubuksan natin yung pugad. At pagka nabuksan natin to, kukunin na natin lahat ng meron dito dahil baka patayin yung ating breeder. So ito na. Ayun, ang result ng ating hindi pagbubuklat ng malalaki na pala masyado. Sobra na yung laki sa hand feeding. Pero napakaganda po ng result na hindi tayo nagbubuklat ng pugad. Ayan, no? Buhay lahat yung 5 inakay. Yung 5 itlog na sinasabi ko sa inyong nasilip ko na pertin. Ayan lahat sila. O, buhay lahat. Ang lalaki na. Ngayon, kukunin na natin to ng sabay-sabay. Kasi iyahanpin na natin to para isa. Lalaki na. Sobrang laki na. Dalawa. Baka pumasok yung inahin natin. 3. Hindi na kasi natin na monitor talaga eh. Kaya sumobra na yung size nito eh. Dapat mas maliliit lang dapat eh. Dapat maliliit lang. So ayan. Naka-5 tayo. Nakapag-harvest tayo ng 5. Tanggalin natin yung mga sirang itlog na. Yung mga napisang itlog. Yung egg. Tapos para titingnan natin kung magbi-breed ulit sila or magpapahinga na. No, ang green chikunor po kasi minsan tuloy-tuloy yung pangingitlog nila pag-aanak, minsan naman nagpapahinga ng ilang buwan tapos bumabalik ulit sa breeding. Salamat sa mga inakay. Okay. Successful yung ating iwas sili pugad. Ito yung result. 5 inakay na malulusog. Walang sugat. Pero ito, pang hand feeding na to. Hindi na natin ibabalik to doon. Anong kulay itong isa? Parang blue. Pineapple. Split torque po kasi yun eh. Kaya baka makakuha tayo ng pineapple torque din. Ayan, ang ganda oh. 5. Kompletos ricados. Kukunin na rin natin yung isa dito sa sunchick natin. Ito, may sunchick tayo dito. Meron tong isang inakay eh. Nag-iisa lang. Sasabay na rin natin ang harvest to. Ayun oh, meron. Ang laki na. Kunin ko na yung baby mo. Ha? Pilute. Kunin ko na to. Thank you. So, 6. Pang-6 yun. Tanggalin na natin yung itlog nito para mag-breed ulit ng panibago. Ito hindi maselan to. Itong breeder na to hindi maselan sa inakay kahit tingnan mo yan. Hindi niya pinapatay. No? Kaya dapat kinikilala natin yung breeder natin kung maselan ba yan or hindi. Para hindi masayang yung ating mga hirap at pagod na maparami yung ating mga ibon. Ito, ang dami. 6. Wow, wow, wow. Sobrang blessing natin to. Salamat sa Bitmin Pro at sa Egg 1000. Malaking tulong sa successful na fertility booster. No? Na ano natin, na paparami natin ng husto sa pamamagitan ng mga vitamin na ayos mga kahabi, napaka-successful itong ating ginawang adjustment dito sa ating mga breeder ng Green Chikunor, kung saan successful nating nakuha lahat ng inakay, yung itlog ng 5 itlog nila na i-convert natin sa mga inakay at i-handfeed na natin to para mag-anak na sila ulit, no? Hindi na sila mapapatay nung parent nila dahil nakuha na natin ng maayos, no? Ibig sabihin, tama yung ginawa nating adjustment para nang sa ganon hindi natin matrigger yung bad habit, bad behavior ng isang ibon. Lahat ng ibon po, kahit na proven na po yan, tested na yan,
pagka na-trigger nyo po yung bad behavior, bad habit niyan, yayariin po niyan yung inyong mga inakay o yung mga itlog ninyo na nilalagay doon, pinoposter nyo man yan o original na anak nila. Kapag ka na-trigger nyo po yung factor para patayin nila o magkaroon sila ng bad behavior, masasayang yung inyong pinaghirapan. So yun mga kahabi, yung ating ibinabahagi sa inyo. Sana po ay naibigan ninyo at kung napulutan nyo po ng aral itong ating vlog sa araw na to, huwag nyo pong kalimutang pusuan mga kahabi at i-share nyo rin po sa mga kahabi natin para na sa ganon, maibahagi natin ang impormasyon sa lahat ng kahabi natin. Salamat po sa inyong support at panonood. God bless po sa inyong lahat.